Sa video ito ay pag-uusapan natin ang tinatawag na game management. Of course, pag pinag-usapan natin ang game management regarding sa basketball, pag-usapan natin ang game management ng mga referees sa loob mismo ng basketball court. Okay, game management tayo mga kapito, no? Kung paano natin maayos ang laro, okay? Walang kaguluhan, walang magkakaroon, no? Hindi magkakaroon ng tinatawag na mga major problems sa loob ng basketball court sa mga hinahawakan nating liga o mga laro, especially during playoff, semifinals, and then finals na yan. Kasi masyado ng, kumbaga, competitive ang mga teams during that time. No? Alam naman natin yan. So ngayon, sa vlog na to, sa video na to, pag-usapan natin ang game management, kung paano natin matatawag, makokontrol natin ang laro, at makikita natin ang kagandahan ng larong basketball na hindi tayo sasabugan ng laro o hindi magkakaroon ng tinatawag na major problem. Mga kapito, mga bowlers, so syempre bago tayo magsimula, gusto ko munang i-shoutout ang isang tao sa ating mga solid subscribers dyan. Gusto ko munang i-shoutout si Mr. Joel How ng Tanyong, Marikina City. Okay mga ka-bowlers, ako nga pala ang inyong Uncle B. What's up sa inyo mga kapito? So pag-usapan natin ang tinatawag na game management, Of course, yung game management na to, hindi naman to talaga by the book. Okay? Kine-create to ng tinatawag na mga basketball na analyst. Okay? Or yung mga basketball na mga clinician or yung mga tinatawag na mga head na mga referees, okay, na mayroong kakayahan para mag-lecture, mag-seminars, mag-trainings sa mga referees. So sila nagki-create ng tinatawag na game management. Although may mga existing game management procedures na, okay, sa abroad, sa mga tinatawag natin pro league, mga NBA, at saka sa mga amateur league katulad na ng mga NCAA, UAAP, at kung ano-ano pang mga amateur league sa iba't ibang bansa, may kanya-kanya niyang game management. Of course, sa atin, sa video na to, pag-usapan natin in general, through experience, okay, ng inyong lingkod, kung paano talaga, kung ano talaga yung tinatawag na game management at kung ano-ano yung mga factors na kailangan natin gawin during nag-manage tayo ng isang laro. Okay? Ano ba yung importante dyan? Yun lang ang pag-uusapan natin. Hindi natin masyadong lalawakan ang tinatawag na game management. Pag-uusapan natin ngayon kasi habang pinapalawak natin yan, mas nagkakaroon ng kagulumihanan or nagkakaroon ng tinatawag na confusion yung mga kapito natin, yung mga referees, especially yung mga bagong referees na nanonood dito sa ating YouTube channel. So simplihan lang natin ang pag-aaral ng tinatawag na game management. So mga ka-bowlers, dito sa ating channel at ang inyong lingkod na si Uncle B, pag sinabing game management, dalawang factor lang ang ating pag-uusapan dyan. Una, okay, ang tinatawag na famous na term na consistency ng mga referees, at ang pangalawang factor ay ang tinatawag na verbal communication. Okay? So dalawang factors na yan ang nakapaloob sa tinatawag na game management na kailangan nating gawin sa loob ng basketball court. Ngayon, siyempre pag-usapan natin isa-isa, di ba? Yung dalawang factors lang naman yan ang ating pag-uusapan, i-discuss sa ngayon. Pag sinabi natin consistency, alam naman natin yan. Okay, hindi lahat or walang referees na perpekto na tumatawag sa loob ng basketball court. Kaya alam natin yan dahil lahat naman ng tao nagkakamali. Di ba? Minsan may dumadating sa point or mga sitwasyon na hindi tayo nakakatawag. Okay, although mayroon tinatawag na infraction. So given na yan. Pero kailangan natin pairal ang tinatawag na consistency. Okay? So walang perfect. Walang kumbaga hindi tayo perfect. May magkakaroon tayo ng kamalian diyan. Pero yung consistency
na tinatawag sa game management, kailangan ibigay natin yan. Ano nga ba ang kahulugan ng consistency sa ilalim ng basketball? Okay? So madalas naman natin itong pinapaliwanag sa mga previous vlog natin, which is ang consistency na tinatawag ay ang aplikasyon ng konsepto ng advantage at saka disadvantage. Okay? Mga kapito, maliwanag yun, ano? Diba? So sa larong basketball, lagi nating ay binibigay ng mga referees ang ating focus. Diba? Sa pag-officiate, of course, nakafocus tayo dyan 100%. At binibigay natin yung pinaka-the best natin, mag-officiate para ma-implement ang tinatawag na rules and regulations ng basketball. Okay, meron pang explanation dyan ng mga ibang clinician or mga ibang nagse-seminar, mga nagkakandak ng seminars. Na ang consistency, ibig sabihin, sa pagpapaliwanag nila, which is acceptable naman, na hindi mo kailangan baguhin ang ang way ng call mo. Kung paano mo siya nasimulan, ganun din kailangan hanggang katapusan, which is yun tinatawag na consistency rin. Pero syempre, sa atin, mas madaling ipaliwanag or mas effective na kailangan i-apply ang tinatawag, pag sinabi natin consistency, i-apply natin ang tinatawag na disadvantage. At saka yung advantage saka disadvantage. Yung aplikasyon ng konsepto, kailangan i-apply natin yan sa loob ng basketball court. Na kailangan, okay, sa larong basketball, hindi lahat ng contact ay foul. Okay? Ibig sabihin, pag may contact, may effect. Saka tayo tatawag ng infraction or ng foul. Dahil sinasabi ko rin naman madalas dito sa ating YouTube channel na yung mga violations na dinidesisyonan o kinukol ng mga referees, hindi yan masyadong pinapansin ng mga players. Although, merong mga konting reklamo dyan, pero once na mga violations, hindi ganun ka-controversial yan. Ang controversial talaga sa larong basketball ay kung paano tayo tumatawag ng foul. Okay? At sinasabi ko naman rin sa atin, sa mga viewers natin, na ang consistency naka-apply talaga dyan sa tinatawag kung paano tayo tumawag o mag-judge ng isang foul. Okay? Lagi natin titingnan ang advantage at disadvantage, which is yun yung consistency. Ibig sabihin, contact, effect. Okay? Kung may contact at wala namang effect, linelet go natin yan. Kasi alam naman yan ng mga basketball players. Di ba? So, pumapasok tayo sa isang konklusyon na tinatawag na contact and effect. Na hindi lahat ng contact sa basketball ay foul. At dapat maintindihan yan ng mga players at mapapaliwanag yan sa kanila. Yan ang unang factor ng tinatawag na game management. Kapag meron tayong consistency na ma-manage natin ng maayos ang larong basketball. Di ba? At yun ay makatotohanan. Hindi naman tayo nagkikreate dito ng tinatawag na ayon lang sa ating opinion. Okay? Papaliwanag tayo rito kung ano yung katotohanan talaga ng nangyayari sa loob ng basketball court. Okay? So yun ang pagpapaliwanag ng tinatawag na consistency. Okay mga kapito, ngayon pag-usapan natin ang pangalawang factor regarding sa game management, which is ang tinatawag na verbal communication. Okay? So dito sa verbal communication, napaka-importante rin ito. Gaya ng consistency, ganun din, ka-importante ito. So kailangan talaga meron tayo niyan. Pag sinabi nating verbal communication, diyan pumapasok ang tinatawag na komunikasyon sa mga players, sa mga coaches, okay? At sa table officials. Na kailangan ang referee merong verbal communication. Ngayon, paano natin matatawag na magiging mahusay tayo sa tinatawag na verbal communication? Dahil every game sa larong basketball, karaniwan nagtatanong mga players, nagtatanong ang mga coaches. Kailangan natin masagot yon dahil pag nagtatanong yan ng maayos, kailangan natin silang sagutin. Kapag hindi natin sila sinagot, ibig sabihin, mafe-fail tayo sa tinatawag na game management. Bakit? Magre-react ang mga yan. Bakit hindi mo ako sinagot? Tinatanong kita. Ngayon, paano natin mai-improve ang tinatawag na verbal communication natin sa mga players, sa mga coaches, sa table official? Okay?
Sa pamamagitan ng pagbabasa ng tinatawag na rules and regulations. Kailangan nakakabit tayo lagi ron. I-update lagi natin ang ating sarili na mag-aaral ng mga bagong lumalabas o mga updated rules and regulations. Dahil yun lang ang paraan na makakasagot tayo sa kanila kapag nagkaroon sila ng tanong at masatisfied sila doon sa mga isasagot natin. Okay mga kapito, so lagi natin tatandaan yan. Yung pangalawang factor, kailangan niya, napaka-importante. Lagi tayong magbasa ng rules and regulations. Kung mayroon tayong hindi naintindihan, pwede naman tayong magtanong. At dito sa channel ni Uncle B, laging bukas ang ating comment section dyan kung may mga scenarios kayo na na-encounter sa loob ng basketball court at hindi nyo alam kung paano didesisyonan, pwede kayong mag-comment dyan at sasagutin natin yan. Dahil yun talaga ang proseso kung paano tayo mag-i-improve. Lagi ko nga sinasabi, may mga pagkakamali tayo sa loob ng basketball court as a referee. Pero yung mga kamalian na yan ang magdadala sa atin patungo sa tinatawag na mataas na level ng pag-o-officiate ng basketball. Okay mga kapito, mga kabowlers, lagi ko sinasabi yan sa inyo. Okay, yung tinatawag na pangalawang factor ng game management ay ang tinatawag na verbal communication. Dito na rin pumapasok ang tinatawag na preventive officiating, na hindi naman tayo kailangan tumawag ng mga violations. Kung kailangan, kung nabibigay naman natin ang tinatawag na preventive officiating, yung mga 3 seconds na yan, 8 seconds violation na yan, 5 seconds na yan. Okay, kung ano-ano pa mga violations na pwede nating i-preventive para makita natin ang kagandahan ng laro ng basketball na yan, ng laro na yan. Kasi sa ganyang pagkakataon, nakakagain tayo ng tinatawag na respeto mula sa mga players at mga coaches. At sabihin, eto si ref, magaling to na referee. Hindi to pito ng pito. Kasi once na pito tayo ng pito, hindi natin ginagamit ang preventive officiating natin na part ng pangalawang factor ng game management, which is ang verbal communication sa mga players. Wala mangyayari sa sa flow of the game. Okay? Kasi nai-interrupt lang yan. Nai-interrupt. Hindi natin nakikita ang kagandahan ng laro. Hindi nai-enjoy ang tinatawag ng mga audience. Okay? Ang ganda ng basketball, lagi natin tatandaan. Sa code of ethics natin, laging kasama ang audience. Okay? Laging kasama ang mga players, ang mga coaches. So, kailangan tayo mga basketball referees, kailangan ma-earn natin ang respeto magmula sa kanila para hindi tayo nasasabugan ng laro. Hindi naman ibig sabihin may kakakampihan tayo sa mga sitwasyon na yon. Hindi. Kailangan natin i-implement ang rules and regulations ng tama. Meron tayong game management. Di ba? At maka-earn tayo ng respeto mula sa kanila at maayos ang laro at matatapos ng walang anumang kaguluhan. Ngayon mga ka-bowlers, mga kapito, so para in a long run, okay, hindi tayo tinatawag yung mga referee na bumababa ang pagtingin ng mga players. In the long run, makikilala tayo habang tumatanda tayo ng mga players na ayan si ref, okay yan. Talagang marunong at talagang fair play yan. Okay, wala yang kinakampihan. Kasi alam naman natin sa sitwasyon dito sa Pilipinas na ang larong basketball nandiyan na yan, yung mga pustahan na yan, pero hindi dapat tayo pa-apekto dyan kapag nag-o-officiate tayo. Kasi ibigay lang natin yung the best natin at kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na game management. Okay? At sa mga sitwasyon na yan, na pag-aralan na natin o may apply na natin sa loob ng basketball court yan, yung tinatawag na consistency tsaka verbal communication na yan, yung dalawang factors na yan, for sure mga kapito, sa lahat ng mga subscribers ko dyan, ng mga referees, sigurado ako dyan, magiging maayos ang laro. Lagi lang natin tatandaan, inuulit-ulit ko na kapag nagre-referee tayo para mabigay natin ang tinatawag na game management, kalma lang tayo. Wala tayong dapat na emosyon na ibibigay during the game as a referee. Normal reaction lang lagi tayo. Kung mayroong violation, ibigay natin ang tama, ng normal lang. Huwag tayo magre-react ng may emosyon tayo dahil hindi tayo makakain ng respeto sa kanila. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng magalit sa mga players. Sabahan natin ang ating pasensya. Kung ano man ang sanction or ano man ang tinatawag na mga violation na pwedeng ibigay sa kanila ginawa at igagawad natin, ibigay natin ng normal lang ang ating emosyon. Okay? Para malaman nila na seryoso tayo sa ating trabaho at wala tayong pinapanigan kahit sino.
Okay, mga kaballers, mga kapito. So, yan ang ating vlog ngayon. Malinaw naman yun, ano, dahil pinangako ko nga sa inyo before, nang tatakil nga natin ngayon ang tinatawag na game management. Okay? Ang game management na yan, yung tinatawag na topic natin yan, of course, binuo ko lang yan, dahil yun talaga ang experience ko, taturo sa akin ng mga mentor ko, na nag-officiate talaga doon sa tinatawag na FIBA. Okay, mga FIBA referee, sila ang sa akin, nagtuturo sa akin about game management. And then at the same time, ina-apply ko yan sa loob ng basketball court. Sinusunod ko sila, pero hindi naman yun ganun kadali lang, ano, mga kapito. So, ganun talaga ang proseso ng pagiging isang matagumpay na referee. Dumadaan talaga yan sa mahabang proseso hanggang sa maano na natin yan, magawa na natin yan ng tama. Pero at least nasisimulan natin. Okay? Simulan natin ngayon o dun sa mga veteranong referees na patuloy na sumusuporta sa ating channel. At least madali na nilang i-apply yan. Okay? So lagi lang natin tatandaan, i-summarize lang natin ang pinag-usapan natin ngayon. Ang game management ay may dalawang factors, which is ang consistency at saka verbal communication. Pag sinabi natin consistency, ulitin ko, pahahapyawan ulit natin ang tinatawag na aplikasyon ng konsepto ng advantage at saka disadvantage. Laging nandoon yung kailangan sa larong basketball. Okay, kapag nag-o-officiate tayo o mag-judge tayo ng isang aksyon, consistency natin. And then ang pangalawang factor sa yung tinatawag na verbal communication. Na kailangan natin patuloy na mag-aaral sa mga rules and regulations. Huwag natin baliwalain yan. Kumikita tayo ng pera pang provide sa ating pamilya, pero kailangan natin mag-aral. Bigyan natin ng panahon, sarili natin, na magbasa ng mga rules and regulations. Diyan lang naman yan, nasa Google yan, di ba? May mga applications or apps na lumalabas sa mga rules and regulations updated. I-download natin, pag-aralan natin, magbasa tayo kahit paunti-unti hanggang sa ma-master na natin ang lahat ng tinatawag na aklat ng OBR at saka ng OBRI, which is official basketball rules at saka yung official basketball rules and interpretation na mga lumalabas. At maging updated tayo lagi sa mga rule changes na kung may mga lumalabas na pagbabago. Okay? So yan mga kapito, mga kaballers, pwede tayong magtanong sa ibang marurunong na mga referees na talagang nagle-lecture na makakuha tayo ng kaalaman. Okay? Huwag nating ine-neglect yun. Lagi tayong mag-open up sa mga kasama natin. Kasi iba't ibang organisasyon man yan, SBP, BAP, kung ano-ano pang mga organisasyon, kasama natin yung referee. Dapat bukas ang ating sarili para mag-share ng ideas. Okay? So maraming referees na bukas dyan. Pero syempre hindi naman natin lalahatin. Pero at least meron tayong pagkakataon na matuto mula sa mga kasama natin. Okay mga kapito, mga kaballers. So yun. At syempre sa huli, gusto kong i-shoutout ang lahat ng mga kapwa ko referee. Sa lahat ng panig ng mundo, kasama kayo naroon, shoutout sa inyong lahat. At sana nasa mabuti kayong kalagayan. Tsaka special shoutout syempre sa aking mga kasamang referee dyan sa BRAD, BROD, KNCR, kung saan mga dako ng Pilipinas. Lahat ng member ng BRAD, shoutout sa iyo, Sir Albert Sumang, siya naming National Commissioner. Okay? So shoutout sa iyo, sir. Salamat sa patuloy na pag-aaruga sa amin at syempre pag-alalay sa amin. So the best yan. Tsaka welcome pa rin lahat ng mga referees na sumama sa aming organization kung saan man kayo nandoon. Nandito ka sa Metro Manila. Mag-message lang kayo sa akin doon sa aking Facebook page or dito mag-comment lang kayo kung gusto niyo sumama sa aming organization. Welcome kayo at sigurado matututo kayo. Of course kasi nandoon naman ako, and then maraming magtuturo pa. Yung mga leaders pa namin na nandiyan, sila Mr. Ronald Bermejo. Okay, at iba pa. So shoutout sa iyo, sir Ronald Bermejo. Shoutout po sa inyo. So mga kapito, dito ko natatapusin ang ating video. Medyo mahaba na. Magkita-kita tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.